Dating Senadora Leila de Lima, nais pa imbestigahan ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas. Sino ba naman ang makakalimot sa self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas na siyang nagbansag kay dating Presidente Duterte na Lord of all Drug Lords sa Mindanao? Si Las Cañas na siyang nagpakilalang isa di umano sa mga leaders ng Davao Death Squad, na nabuo sa panahon ng panunungkulan ni former President Rodrigo Duterte bilang alkalde ng nasabing lungsod ay talagang alam na ang mga pangyayari sa loob ng nasabing sindikato. He launched a supposed war on drugs where thousands were killed, and he even set a 3 to 6 month ultimatum, but it turns out he was involved in drug syndicates, saad ni De Lima sa isang pahayag. Dagdag pa niya na hindi daw mahuhuli ang mga tunay na big-time drug lords dahil prinoprotektahan daw ito ni Duterte bilang mga kasabwat niya. Isa ito sa mga anggulo na nais tutukan ng dating senadora, at di umano ay ginawa lamang panlinlang sa mata ng publiko ang kanyang pagkakahuli noon upang pagtakpan ang involvement ng dating presidente sa malawakang drug trade sa bansa. Matatanda ang taong 2017 nang magpasyang umalis ng bansa si Las Cañas dahil nangganganib siya para sa seguridad ng kanyang pamilya. Netong interview lang sa kanya kamakailan ay pinangalanan ni Arturo ang 3 Shabu laboratories na talagang may alam ang dating presidente. Ayon pa sa kanya, ang isa di umano dito ay nasa loob ng isang factory ng delatang isda sa Davao. I always saw Michael Yang outside the Canfish factory. When we talked about the extortion of the traffic police in the Toril area, in their delivery vans, delivering to the Toril Fish Port. We delivered to the Toril Fish Port more than 3 times. It was all drugs, shabu, pahayag ni Las Cañas. Ang tinutukoy niyang, Yang, ay isang Chinese businessman na itinalaga ni Pangulong Duterte bilang economic advisor taong 2018. Dagdag pa niya, na ang 2 pang natitirang laboratorio ay nasa Davao City. At talagang walang matatayo sa lungsod ng Davao nang walang bas-bas ni dating Pangulong Duterte. Sa ngayon ay isa ito sa mga nais pa imbestigahan ng dating senadora lalo na't unti-unti nang bumabaliktad ang mga testigo kontra kay Pangulong Duterte. Isa pa dito ay ang patuloy na pakikialam ng International Criminal Court upang mapanagot ang dating Pangulo sa sinasabing bloody drug war, sa loob ng kanyang panunungkulan bilang presidente ng bansa.